Mga kaibigan, kamusta kayong lahat? Nagbabalik si Page Gen Z, ang boses ng Gen Z dito sa mga isyong pampolitikal sa ating bansa. Mga kaibigan, kamusta kayong lahat, no? Sa video ito, ating pag-uusapan at bibigyan ng oras itong naging press conference ni Auntie Claire kanina lang na dinaluhan ng mga mamamahayag at na kung saan nagkaroon ng Q&A session, ganyan. Normal na press conference. Pero pagdating sa Q&A session, mga kaibigan, tila nagka-problema itong si Auntie Claire. Tila nagka-problema siya sa kanya mga sagot dahil nagtanong na mga matitinik na questions itong mga journalist dito kay Auntie Claire. Tinanong siya ng mga, kumbaga sabi nga, nahuli siya mga kaibigan, no? Dahil off-script ang mga tanong, hindi siya nakapaghanda ng mga sagot niya mga kaibigan. Nautal, nadulas, hindi alam ang sa kanyang reason o excuse na sasabihin dito sa mga naging tanong ng mga journalist na ito dahil sobrang ganda nga naman ang mga tanong nito mga journalist. Kabilang na rin itong si Sir Ivan Mayrina. Ito, naitanong din dyan regarding sa pagbaba ng peso, regarding sa mga issue na nag-surface recently, at ang pinakamainit na katanungan dyan ay itong paghahanap at paghihingi ng update regarding sa paghahanap kay Zaldico mga kaibigan. Ayan, pag-uusapan natin si Auntie Claire at ang kanyang pagtatakip, butas, paghuhugas kamay dito sa issue kay Zaldico. No, mga kaibigan, kung inyong naaalala, itong si Zaldico tumakas na mga kaibigan, no? Iniwan niya na tayo sa ere, ginost niya na tayo mga kaibigan, no? Hindi lang pala ghost project ang mga nangyayari siya, pati rin pala siya ginoghost tayo, no? Si Zaldico, simula nung lumabas yung issue niya, di ba, tagpunta na to sa Portugal, iniwan na tayong lahat. Ngayon, naitanong, wala na bang habol itong kay Zaldico simula na kaalis siya sa Pilipinas? Ano nang dapat mangyari? Tinanong niya ni Sir Ivan. Ngayon, ang sabi nitong ni Auntie Claire, nakikipagtulungan pa rin daw tayo sa Interpol para mahanap itong si Zaldico. Ngayon, tinanong, bakit hindi na lang magkaroon ng extradition o yung kung saan isosurrender ng bansa na kung nasaan si Zaldico dito, isosurrender siya sa ating bansa dahil extradition process, mga kaibigan ang tawag dyan. Pero ang sinagot ni Jose Claire kasi, ito, panakip butas hugas kami siya. Ang inuutos pa talaga ng Pangulo ay gawin ng lahat ng legal na pamamaraan. Ito, sabi dito yan, para mapabilis ang pag-uwi at pagbabalik ng Zaldico rito sa Pilipinas. Mga kaibigan, nakita nyo ba ang magic word? Kasi ako nakita ko na Nakita nyo ba ang magic word dyan sa sinabi niya? Sabi niya gagawin ang lahat ng legal na pamamaraan. Nakakatawa ka, Claire. Another press briefing, another kalokohan, another kahihiyan ka, Auntie Claire, nakakatawa ka. Naubos na ba lahat ng hiya sa katawan mo Kung ano, nakapal na lang talaga ng mukha mo, Auntie Claire, na maghugas kamay, no? Na ginagamit mo pa ang salitang batas dahil kaalyado mo itong si Zaldico. Pero kapag kalaban ng administrasyon ni Bangag, kahit illegal yan gagawin nyo. Kahit illegal na proseso ng paninira, katulad ng ginawa nyo kay VP Sara, kaya nyong gawin. Pero kapag yan, kakampi nyo, ginagamit nyo yung batas para sa kabutihan ninyo, para sa ikabubuti ninyo. You are using the law for your own convenience. Nakakatawa kayo, no? Kayong lahat dyan sa administrasyon ni Bangag. Ginagamit nyo yung batas para lang sa inyong kabutihan, hindi para sa kabutihan ng lahat. You are using it for your own convenience, not for the common good of everybody. Nakakatawa kayo. So, kapag kakampi at kaalyado ng administrasyon Bangag, may batas. Meron ng batas na magpoprotekta sa inyo. Pero pag kumakalaban sa administrasyon Bangag, kahit illegal gagawin nyo, nakakatawa naman kayo. Malaking kalokohan. Napatawa mo ba kami, Auntie Claire? Auntie Claire, alam mo, pwede ka mag-sideline dyan sa perya. No, pwede ka mag-sideline sa bubblegum. Parang hindi bagay sa'yo sa PCO. Dahil sinisira mo lang talaga ang image ng Presidential Communications Office, no, ng pagiging spokesperson ng isang pangulo. Pagdating dito kay impeachment ni VP Sara, minamadali nyo. Pero bakit hindi nyo kayang madaliin ito pagpapauwi kay Zaldico at ang pag-aayos ng issue dito sa flood control? Pinapatawa nyo ba kami? Pinagtitripan nyo ba kami, ha? Kayo lahat, niloloko nyo ba kami lahat? Ha? Pagdating kay Zaldico, may batas. Pero pagdating sa kalaban ng administrasyon, walang batas. Kalokohan. Pinapatawa nyo ba kami? Yan na lang ang masasabi ko. Mga kaibigan, wag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe at mag-share na rin ng ating video. At pwede rin kayong mag-drop ng comment dyan sa ilalim at mag-share ng inyong mga saloobin at mga thoughts, no?
Sa mga bagong subscriber ko dyan, maging sa mga bagong supporter, maraming salamat po sa inyo mga support. Sa inyo pagsuporta, no? More videos to come, more bannats to come, more issues to cover mga kaibigan. Ayan, wag na natin patagalin mga kaibigan, panoorin na natin ang video ito. Sumagot sa inyo mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, sabi ni Senator Lacson, deliberate law o sinadya umano ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan yung pagbibigay ng maling data sa Malacanang para lituhin yung pagsusuri sa yung inspection sa mga flood control projects. Pero bago yung revelation ni Senator Lacson, ang tanong ko po, Yusek, ito ba'y alam na ni Pangulo noong pa man na nagbibigay siya ng maling ulat sa Pangulo? Sa ngayon po, bine-verify pa rin po kung anong mga nasabi po ni Senator Lacson. So, hindi pa po tayo makakapagbigay ng detalye at kailangan po namin ma-verify lahat po ito. Salamat po, Yusek. Salamat po. Follow-up question, Ivan Mary na Gemmy 7. Ma'am, nung nag-resign po si Secretary Bonoan or the other cabinet secretaries for that matter, wasn't there an agreement between them and the President, or wasn't there a condition na should it be necessary for them to face investigation, they will make themselves available? Kasunduan, wala po tayong masasabing kasunduan. Pero ang gusto ng Pangulo, maimbestigahan ang lahat ng sangkot. Kung sila man po ay sangkot, kailangan po sila imbestigahan. But wasn't there at least a commitment from the cabinet secretaries out of goodwill na should it be necessary, they will present themselves to be investigated? Kasi po, the reason I ask is because Secretary Bonoan promised to return to the country on December 17, I believe. But as we speak, he is still not in the Philippines. But I cannot speak for former Secretary Bonoan. Hindi ko po alam kung anong mga sinabi niya at kung anong pinangako niya at kailangan lang po siya talaga makabalik sa Pilipinas. And as for the other secretaries, ganun din po. Halimbawa ho, may mga ibang nag-resign po na cabinet secretaries or undersecretaries na nabanggit do sa video, for example, ni former Congressman Zaldico, na kung sila po again, lumutang kanilang mga pangalan and then we later find out na nasa ibang bansa na pala sila. So wala na po tayong habol sa kanila. Hindi po. Meron pa rin po. Kahit sila nasa ibang bansa, hahabulin pa rin sila ng batas ng Pilipinas. At kung nakailangan silang sampahan ng kaso at kung may papakitang ebidensya, mananatili po silang akusado kapag hindi po sila bumalik sa Pilipinas. Ma'am, panghuli na lang po. Nabanggit niyo po dati na si Justice Undersecretary Cadiz ay nagbitiw nung nabanggit na po dito sa issue na ito. May impormasyon po ba tayo kung tinanggap ng Pangulo ang kanyang pagbibitiw? Wala po akong update sa ngayon. Sa ngayon, wala po tayong update. Again, the reason I ask is because he was cited at the Department of Justice just recently, as in 2026 na po. So I was just wondering if you had information, is he still reporting for work or did he just... Siguro po makakasagot po niya ng DOJ. Thank you. Another follow-up po, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Just a follow-up, Yusek. Yung unang presentation ni Pangulo doon sa kung saan inireveal niya yung mga status ng government projects, flood control projects, di po ba natin pa pwedeng ma-consider yun, Yusek, na confirmation doon sa sinasabi nga ni Senator Lacson doon sa status, since pinuntahan din naman ng Pangulo yung mga questionabling flood control projects at napatunayan niya na meron yung mga ghost projects, mga hindi tapos. Ano po yung ibig niyo sabihin? Kung merong maling report? Si Secretary Bonoan tungkol sa ghost projects? Hindi po ba nagpapatunay yun, Yusek, doon sa sinabi ni Senator Lacson na, tama nga yung sinabi ni Senator Lacson na tila nagkaroon nga ng maling pag-uulat. Mahirap pong i-generalize. Dapat specific po tayo kung anong project yung sinasabi. May mga pagkakataon po na discovery po mismo si Pangulo na may ghost projects at may mga anomalyang flood control project, yun po, verified na po yun. Pero kung iba pa po at very general po yung sinasabi natin ngayon, hindi ko po mako-confirm. So kailangan po nating i-verify yung mga ibang sinasabi ni Senator Lacson. Sige pa, Yusek. Sunod po na katanungan, Eugene Fernandez, IBC 13. Good afternoon, Yusek. We understand that President already directed yung return ng money to PhilHealth last September, but right now, may we also get the reaction of the palace regarding
group of lawyers and doctors filed criminal complaint against Executive Secretary Ralph Recto about the PhilHealth fund transfer during his time as Finance Secretary. Their basis is the SC ruling declaring the finance order null and void. Has ES Recto been informed of this? And nagbigay na po ba siya ng response about this? Okay. Actually, nasagot na po yan nung kamakailan ni ES Recto na siya lamang po ay sumusunod kung ano yung naaayon sa batas. Ito nga po yung 2025 GAA. 2024 GAA. But minabuti po nating kunin ang kanilang reaksyon, ang Office of the Executive Secretary, at ito po ang kanilang tugon, and I quote, "We respect the right of any individual or group to seek redress through the legal process. At this time, we have yet to receive a copy of the complaint. To reiterate, no less than members of the Supreme Court have already opined that no criminal liability can attach to the Secretary of Finance, now ES Recto, who acted in good faith and pursuant to a law then presumed valid and constitutional." End of quote. Thank you, Yusek. Sunod po na katanungan, Mads Moratillo, Net25. Hi, Yusek. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa patuloy na pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar na kahapon ay umabot po ng 59.44? Ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maiwasan po natin yung impact nito? Thank you. Unang-una po, lagi naman din po nagkakaroon ng pagbi-meeting ang BSP at ang Pangulo. At para po dyan, ang tugon po ng palasyo, ang pagtaas ng piso kontra dolyar kamakailan ay dulot ng mga pandaigdigan at lokal na mga kaganapan. Una dito ang paglakas ng dolyar. Nariyan din ang espekulasyon kung magbababa ng interest rate ang US Federal Reserve, tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, gayon din ang pagbabantay ng ating merkado sa pagkilos ng ating ekonomiya. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na binabantayan ang lagay ng palitan ng peso kontra dolyar upang makakilos ito ng tama kung kinakailangan. Sa ngayon, kampante ang ating central bank na hindi pa sila dapat magkaroon ng intervention. Upang maibsan ang anumang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, kabilang sa mga hakbang ng ating gobyerno ay ang pagsigurong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa investments at ang pagpapalakas sa mga sektor ng ating ekonomiya. At tandaan natin na nabanggit din po na isa sa mga naging reason dito ay ang patuloy na pagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Nakakaapekto po ito at daraanan po talaga ang sitwasyon na ito. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. At kung hindi po gagawin to ng Pangulo, hindi po siguro masisimulan na iba. Ang nais po ng Pangulo ay maging transparent at maipakita sa taong bayan na ginagawa ng gobyerno ang paglilinis ng pamahalaan laban sa korupsyon. Ma'am, follow up lang po. Kung sakali po na meron ng mga makulong like yung mga malalaking personality na involved, tingin nyo po ay makakatulong to para bumalik po sa normal or bumaba or tumaas na ulit yung halaga po ng piso? Hindi ako makapag-speculate, but tingin natin, isa to sa magiging daan para mas lalong magtiwala ang mga kababayan natin at mga investors sa ating pamahalaan. Para po sa huling katanungan, Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yusek. Nung isang araw po, nabanggit po ni Secretary Rimulya po ng DILG yung tungkol po sa possible extradition ni dating Congressman Zaldico. Pero kinontra po ito ni dating Senadora Lela de Lima at sinabi na hindi daw po uubra yung ganito. At para ho sa kanya ay mas reasonable po yung pagpapawi sa kanya through deportation at may pag-ugnayan po sa Portugal. So ano pong ito po ba ay kinukonsider po ng Malacanang o ng pamahalaan at ng Pangulo po? Sa ating pong huling pagkakaalam, ang inutos po talaga ng Pangulo ay gawin lahat ang legal na pamamaraan para mapabilis ang pag-uwi at pagbabalik ni Zaldico dito sa Pilipinas. Hindi extradition, kundi pakikipag-usap sa bansang Portugal at pati po paggamit po at pagkikipag-cooperate sa Interpol. Thank you po. That's the last question, Yusek.
Maraming salamat. Sir, follow-up lang po, no? Ano po kaya yung implication nun? Kasi may sinabi na yung Korte Suprema na wala namang criminal liability kay... Exactly. Kaya nga kasama yan sa evaluation. You have to look at the totality of the picture para malaman natin kung saan natin dadalhin yung kaso. Kung ano ang pwedeng gawin, kung ito ay mag-merit ng criminal liability o kaya meron pang ibang liability na pwede mag-attach. So kailangan pag-aralan at evaluate lang. Sir, ibang topic lang po regarding po yung... Next topic na tayo ha. Okay, sige. Thank you po. Yung alleged franchise violations po ni Kong Leandro Leviste po, kasi napag-usapan niyo po over the weekend na may ongoing po regarding this. May confirmation po ba ng sale ng controlling interest? Hindi, ganito yan, no? I will not be technical about it, but I can be a little legal about it. There's a principle in law that we say, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. What you cannot do directly, you cannot do indirectly. So, dyan nagmumula ang mga premise natin. Kaya sinabi natin na pinag-aaralan natin yung kaso ng Solar Philippines at yung pagbebenta nitong spin-off company under as subsidiary and intimately related to Solar Philippines. So yun eh. We have to look at it from that point of view. Kung hindi pwede mong ibenta yung isa, gagawa ka naman ng kontrata, gagawa ka ng subsidiary, baka naman pinaiikutan mo na yung batas. It's common sense to all of us. Should be common sense to all of us na hindi dapat nangyayari yan. But anyway, that being the case, pinag-aaralan talaga namin yan. Kasi nga, hindi ito simple case lang ng violation of franchise. It goes deeper into the country's energy picture. Kasi kung ganyan ang mangyayari sa atin, merong kukuha ng ganyang franchise, exclusive at that, more of a monopoly, we will base our energy plan because of the actuations of this company, which later on turned out to be very questionable. Siyempre, you have to examine the milieu. Tingnan mo yung nangyayari. Kasi nga, yung energy mix ng bansa, mahalaga yan eh. Dapat dyan, seryoso tayo dyan. Hindi ito laro lang. Makakala na ibang tao, laro lang to. This is very important to the country. Kaya natin pinag-aaralan yan. And then Ombudsman has Rep. Leviste heeded to your call nga po na magpakita ng lahat ng documents he has regarding this matter po. Nakausap po siya about it. Hindi ko pa siya kinakausap. Basta pinag-aaralan na namin yung kaso. And we will get in touch with him in case we need him to respond to anything. In case we find that there's really ground for us to start asking questions from him, saka doon na lang kami mag-usap, officially na lang. Kasi wala na tayong mapapala dyan. Natawid na natin yung lugar na yan, tinawid na natin yung tulay eh. Papunta na sa pag-iimbestiga nga. Kasi nga ang epekto nito sa bansa napakahalaga eh. Hindi naman to biro. Imagine your energy mix being upset by a single company, which is of course which acted more like a monopoly during that time. Ombudsman, may you just follow up on that? Sinasabi po ni Mr. Leviste, ni Congressman Leviste, may franchise daw po ng Solar para sa bayan, not S. Hindi, alam ko yan. You want to get into that, no? Pero sinasabi ko sa iyo, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Take it from that. I will not go into details. It's something for our investigators to determine. Sir, may sinasabi rin siya na hindi dapat siya yung at fault dun sa, hindi kasi may non-delivery sir dun sa promise ng Solar Philippines. Hindi na-deliver yung 12 mga megawatts. Sa akin yan, yung mga technical na nangyari dyan, wala sa akin yan. Ang mahalaga, alam natin, nag-spin-off siya, at nabenta nga yung spin-off na hindi, sabi ko nga, hindi pwedeng gawin directly, hindi mo pwedeng gawin indirectly. Again. Di ba? Kung nag-spin-off ka ng kumpanya, meron kayong kontrata, yung kumpanya mo, tsaka yung spin-off mo, tinali mo na yung kontrata. Siyempre, magkaka-value yung spin-off mo. Ano tawag doon?
Pero sir, pwede ba siyang magkaroon ng separate liability? Hindi, yung nga, fina-fine na nga siya ng DOE, di ba? Opo, yung May fine na nga yung DOE. non-delivery. Oo, siyempre, oo. Ano yan eh? All of these contracts are all vetted by the DOE and approved by them. It goes into the energy mix of the Philippines. It goes into the projection of our country's energy needs. Eh pag niloko-loko mo lang yan, pag hindi mo inayos, eh paano tayo? So dalawa po sir, one for the non-delivery and of the promised solar energy. And secondly, yung pagbenta. Would that be right? So dalawa yung pwede. Oo, kasi nga, monopoly nga yan eh. Monopoly na, virtual monopoly yan. Ang daming pinahirapan yan nung panahon na nandyan yan. Yung mga nagtatayo na solar noon, ayaw bigyan ng feed-in tariff. Kasi nga, monopoly nga yan eh. Nagkalintik-lintik tayo dyan. Okay, sir, ibang issue. Ano tayo? Name and outfit para para ma-identify. Evan Alvarez po from UNTV. Sir, other matter, may nakipag-ugnayan po ba sa ombudsman mula sa camp ng BGC Boys tungkol din sa plano umanong recantation? Ang statements nila sa plano provision. Ano yan? Matagal na namin pinag-aaralan yan. Nasa DOJ pa ako, pinag-aaralan na namin yan. Kasi nga, hindi naman pwede lahat gawin mo state witness eh. May mga bagay na dapat pag-aralan ng gusto para maging state witness ang tao. And of course, ang principle mo dyan talaga fina-follow. Not the most guilty. Eh, apparently, sa loob ng evaluation ng DOJ, meron silang pakiramdam na doon nga nakatuon. Probably, they may be the most guilty. At least with regards to the ghost projects. Pag ginawa mo pa state witness siya, sino matitira? Di wala ka nang pananagutin. Pag lahat na ginawa mo state witness. Dapat dyan, pinipili mo talaga yung state witness. Di ba? Sir, follow up lang po. Ano pong implication kung sakaling may mag-recant po ng Merong independent evidence yan. May iba pang evidence na tumatayo dyan. So we're not worried about that. But I probably, pag nagkaroon ng pagkakataon, baka kausapin ko to mga accused na to para ipaliwanag sa kanila na playing hardball here will not be favorable for them. Kasi, ando na, nakalabas na lahat yan. Meron na silang testimony sa Senate. Diba, nag-testify na sila under oath. Babawiin mo ngayon yan. Magdadagdag ka pa ng problema. Kaya may problema ka na. Diba? Baka naman they're not well advised. And the guy spinning it is the lawyer of Joel Villanueva. Diba? Kaya na nag-spin nun, si Monesguera. Ombudsman and JP Soriano from GMA News. Okay. Naka-birthday leave si Salima. Sir, related to her question, are there any indications now that Mr. Hernandez, Alcantara, or Mendoza gusto ng ayaw na makipagtulungan at meron na bang ganun? Then, walang ganon. Ano lang yan, ini-spin nga yan ni Monesguera, lawyer ni Joel Villanueva. Siyempre, trying to get a good deal for Joel siguro. Ito, si Senator Joel Villanueva. Ito si Monesguera. Pero, sabi ko nga, lahat state witness? Paano yun? Di wala na tayo ikukulong, wala na tayong pananagutin. Hindi ganun ang batas. Ang batas, hahanapin mo talaga yung pwede mo talaga panagutin, di ba? Sec, Glenn Wago, DCWP. Sec, sa sinabi ni brother ninyo, si Secretary John Vic, yung 1 billion bribe daw para tumahimik dito po sa flood control. Tinanong ko siya tungkol dyan, ayun nga, ang problema kasi, ang lipunan natin, napakarami natin interconnection sa bawat isa, na minsan, flimsy na, wala na talagang basis ang magiging usapan. A friend of a friend of a friend. Sa atin, ma-identify mo pa, pero yung connection na yon very flimsy. Kasi kung yan ay binigay na, yung pinag-usapan namin yan, kung yan ay diretso niyang inalok sa kanya, nang talaga nag-aalok, arestado na yan kagad. Wala a friend of a friend na hindi matibay ang basihan. Pero alam mo, may pinanggagalingan, pero hindi matibay, hindi tatayo Hindi titindig sa kaso. Kaya hindi hinuli yan. Pero he learned this lesson there. Na marami talagang gusto makipag-usap. Maraming gusto mag-go between sa society natin.
That's how our society functions. Yung lipunan natin, ganun talaga, di ba? Yung kaibigan na kaibigan mo, ang sabi, maganda na bumili doon sa lugar na yon. Di lahat kayo bibili doon, di ba? Kasi, yun talaga networking natin dito sa bansa eh. Sir, can you confirm isang contractor daw at may congressman daw? Hindi ko pwedeng anuhin yan. Kasi hindi akong kausap. Basta pinag-usapan lang namin. Sabi ko nga sa kanya, basta't ganyan, tingnan mo kung may opportunity, arestuhin mo na. Kasi dapat dyan, kung talaga merong direct connection, arestuhin mo na. Kasi ano na yan, bribery na yan eh. Corruption of public officers yan. Sir, JC po sa 25. Sir, tama no direct offer. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Eh parang mahihirapan din tayo ang prove ang kaso. Sir, yun pong sa whereabouts na po ni former DPWH Chief Manny Bonoan. Oo. Meron ba tayong info? Because he was supposed to... Nasa Amerika yan. Ngayon, ito yan, ano? He's overstaying already. So kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American na State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya mong sipain pa uwi dito. ang US State Department. State Department. ICE. Tsaka yung ICE. Ano bang mas mainam, sir? Umuwi na lang siya sa Pilipinas? Umuwi na lang siya. Oh, di ba? Marami pa mangyayari. This week is very, very important. Kasi, actually, sa Sabado, 100 days na. From the time that I was appointed here. Sabado, no? So, many things are happening now. Sabay-sabay nga, this week eh. Yung sa Bongero case, di ba? Na-file na. May warrant of arrest na. Ayan, 43 months in the making yan. Tandaan nyo, ang proseso ng batas, hindi overnight yan. Talagang tinatsagayan araw-araw. Talagang, kahit wala ka ng panghawakan, basta't yung will mo nandyan, dapat ituloy mo na ituloy yung investigasyon at pagpupursige ng kaso. Nung dumating kami, nung June 30, pagdating ng July 1, pumasok na ako sa opisina, yan ang unang gumulat sa akin na kaso, sumambulat kagad yan. Anong gagawin sa missing sa Bongero case? So nangangapa kami dyan. Napakahirap dyan, simula namin dyan. So, tinaga namin yan. Imagine, at that time, wala kang makuha sa pulis na kahit anong bagay na tulong. Kasi may transition pa eh, di ba? Wala kang makuhang tulong. Bakit? Nakita nyo ngayon, yung warrant of arrest. Sino ngayon ang nakakulong? Ano ang mga trabaho niyan? Puro pulis yan, di ba? Talaga mahirap pa pinagdaanan namin dyan. So, ang lesson natin dito, para itong flood control, para itong mga corruption dito cases, dapat araw-araw lang trabahuin mo. Don't give up on anything. That's the lesson that we learned here. Magkakabunga yan pagka tsinaga mo talaga. So, 43 months in the making, finally, may warrant of arrest na sila. Diba? Yun ang sinasabi natin na proseso ng batas. Minsan mabagal yan, pero pag talagang prosigido ka at talagang aaraw-arawin mo, makukuha mo rin yan. So that's what we're talking about when it comes to due process. Due process is important because you have to protect the rights of people. Constitutional rights yan eh. Diba? Sir, Agent Gregorio po from ABS-CBN News. Kakapasok lang po kasi na update, sina Roberto Bernardo, Nandy Alcantara, Gerard Opulencia, and Sally Santos are now considered state witnesses in flood control project scam cases. According to the DOJ, ano lang po yung reaction? Hindi, tama yan. Inabot ko pa yan eh. I was there. Except for Opulencia that I didn't have anything, hindi ako nakapag-interfere. Yung kay Sally Santos, tsaka yung kay Henry Alcantara, kasama ko sa gumawa ng desisyon yan. Ombudsman, maybe just add, I don't know if you've heard about yung mga nabanggit ni Senator Ping Lacson, going back to former Secretary Bonoan. May sinasabi si Ping na he allegedly deliberately na minali niya yung grid coordinates ng mga flood control projects.
na nakalagay doon sa isumbong sa Pangulo website. Yes. Do you have any additional information? Ano yan eh, marami kasing version yan. Yung isang version kasi yan, ang may nagsabi din sa amin that some of the suspects actually deliberately did that. Na winali na rin yung coordinates. Kaya nagkagulo yan eh. Kaya yung 421 ghost projects is much less. Hindi siya 421. Maybe 30% lang. Mga 30%, no? Ang ghost baka less pa, no? Bine-verify pa. Pero, nung tinitingnan namin yung 421 ghosts, marami talaga improbable. Kaya, alam namin, nanggaling rin sa, sa 1st District Bulacan yung coordinates na binago para yan ang mangyari. So, it's Secretary Bonoan or the people within the 1st Engineering District of Bulacan who did it.